Pinagpalang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Kami po ang Rhythms of Grace, ang bandang nakakapiling po ninyo tuwing araw ng linggo. Sumasamba sa Diyos, pinagpapala tayong lahat ng lubos ng Panginoon. Kaya ngayong gabi, kami po isang pamilya po na sumasamba sa Panginoon. Kaya atin siyang luwalhatiin, itaas ang kanyang banal na pangalan sapagkat siya ay tunay na dakila. And forever, He is faithful and His love endures forever. Amen. Our God and King, His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, Sing praise. with a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn. His love endures forever. Sing praise, sing praise, Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever, forever. from the rising to the setting sun. His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever, forever, His love endures. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love, His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures. His love endures forever. His love endures forever. Sing praise, Sing praise. Sing praise.
kayo kailanman. Kaya nga Panginoon, wala na kami ibang sasambahin at pupurihin. Tanging ikaw lamang, Jesus, aming Panginoon. Walang ibang sasambahin. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang makahigit, walang ibang makahigit sa'yo, O Diyos, sa puso ay tanging ikaw ang pupurihin ko. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. kami ay susunod sa'yo. Kami susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng dako ihayag ang kabutihan mo. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, tanging ikaw ang namin at walang ibang papupurihin. Sa puso ay nag-isa walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. Tanging ikaw, Panginoon. Amen. Tanging ikaw lamang sa aming puso, Panginoon, ang mapararangalan at mapapupurihan. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Luwalhatiin ka noon, ngayon, magpakilanman, O Diyos, dahil sa inyong katapatan at sa inyong kabutihan sa amin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papunit pagsambay, ialay
Sa katapatan mo, O Diyos. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aming buhay. Pamulit pang sambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at Panginoon, kay buti mo sa Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Purihin ka, Panginoon, sa aming mga tupunan, Panginoon.
sasambahin. Awitan kita at Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita, Panginoon. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. O Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, Panginoon, salamat, Panginoon, Kay buti mo sa salamat po, Panginoon, sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan. Kami nakagagawang sumamba at lumapit sa inyo dahil sa inyong katapatan, Panginoon, na hindi nagbabago sa amin. Salamat sa grasya, salamat sa kalakasan, salamat sa pag-ibig, salamat sa inyong habag, Panginoon, na aming naranasan araw-araw. Tanggapin po ninyo ang aming mga papuri, pagsamba sa matamis na pangalan ni Jesus, naghahari noon ngayon, magpakailanman. Amen and amen. ng mga nanonood sa Facebook, E.I. Joven po at welcome sa The Rhythms of Grace Online Worship Fellowship. Nakakasama ninyo tuwing araw ng linggo, alas 6 ng gabi hanggang alas 7. Anong oras na ba? 6:22. Praise God sa lahat ng mga nanonood sa amin online sa Facebook. Binabati namin kayo magandang gabi, pinagpala kayo at alam namin na minamahal kayo ng Diyos. Minamahal din kami. Tayong lahat ay nagpapakita ng pagmamahalan sa bawat isa. At bago pa kayo pumila para kumuha ng sedula, kasi mukhang nagtatrabaho yata ako sa City Hall. Okay. Okay.
Binabati namin kayo ng magandang gabi dyan. Wala akong magagawa. Pinasoto sa akin ng tatay ko eh. Okay. Praise God. Okay. Binabati natin yung mga nanonood online. Ano? Hallelujah. Siyempre, pakilala ko muna yung mga kasama ko kanina. Unahin ko si Kuya Noriel Niebres, yung aming director at nag-ooperate ng lyrics. Praise God sa buhay niya. Ang asawa niya si Ate Wendy Niebres na kasama namin dito umawit. Biological sister ko po yan. Yung nag-keyboards po si Papa Nathaniel Hison, ang aking biyenan. Siya naman ang ama ng aking minamahal na asawa si Ate Faith o si Hipri. Umaawit kaming apat, nakita nyo. At si Kuya Hiner, praise God, naka-join na ngayong gabi. Glory to God. Hindi namin naasahan, ano? Nag-message si Kuya kanina, punta ako. Ay, si Ate Michelle pala, no? Praise God sa buhay ni Ate Michelle. Si Michelle Hoven, yung asawa ni Kuya Hiner, nag-message sa akin, pupunta dyan si Kuya mo. Praise God, ano? It's a surprise. Kung hindi nag-message si Ate Michelle, na-surprise kami dito. But praise God, ano? Nakakatuwa. Si Paring Laser, akalain mo wala, ano, nag-rides sila nung anak niya. Yes, totoo yun. Magkaroon ng quality time sa family, okay yun. Walang problema yun, pare. Huwag kang mag-alala. You are blessed kasi pag ikaw ay nagpapakita ng maganda sa pamilya mo, nagiging blessing kayo. Yun yung gusto ng Diyos sa atin eh. No, relationship sa family. And it shows that you are blessed. Hallelujah. Batiin natin yung mga nanonood online. Tita Evelyn Tadyaman, thank you for watching. We love you. Brother Molong, mensaheng buhay. Congratulations sa Baklaran. Nakala nyo, ang Baklaran, first anniversary, Christ Life Church Baklaran. No? Akalain nyo, saan ginanap? Sa Whitebird, Baklaran. Glory to God. Sino mag-aakala na sa isang lugar na hindi mo aakalain na paggaganapan ng anniversary sa Whitebird pa. Pero si Lord iba talaga, ano? Grabe. At wala silang ginasto sa venue, libre lahat, aircon, kuryente, lahat. Praise God. Glory to God. Pastor Ninang Michelle Abuda and Pastor Ninong Noel Abuda, thank you for watching. God bless you. Sa magtutok po si Pastor Noel bukas sa Jesus is Alive Canada. Praise God. Yes, Tita Eve. Oy, si Pastor Bishop Ernie Kaptalan and Pastora Cynthia Kaptalan, thank you for watching. God bless you po dyan sa Dasma, JPC Dasma at lahat ng mga masisipag dyan. Pinagpala ng Panginoon, JPC Dasma. Ate Lay and Kuya Paul Mahusay, thank you for watching. Salamat po sa mga malasakit ninyo. At napagawa na yung bass guitar ng father ni Kuya Paul. Legacy yun ng father ni Kuya Paul. Yurain mo, meron silang 5-string na Fender USA bass guitar, 1980 version, vintage. Bilib na bilib si Raymart, yung aming luthier. Bilib na bilib siya. Wala ka na mahanap na ganito dito. Collector's item na to. Kaya pag ito'y naibenta, nako, limpak-limpak ito. Pero we are using it to glorify the name of the Lord sa CLC. Praise God. Jaja Agaw, thank you for watching. Thank you. Insa namin yan. Praise God. Pastor Kuya Joseph Vasquez and Ate Deb. And we declare healthy baby. No? We praise God. Salamat sa Diyos. Sinuplay na lahat ng kailangan. Praise God. Thank you for watching. Ayan. Sino pa? Ayan. Yung mga nais pang manood, mag-comment po kayo. Praise God. Salamat po sa mga buhay nyo. At bigyan natin ng pagkakataon po si Papa Tirso. Kasama namin dito ngayong gabi. Magpapatotoo daw po siya. Sige, tawagin natin. Sharing po si Papa Tirso. Bigyan natin ng mic. Saan yung mic niya ate? Ayan, yung nasa lapag. Ayan, pakisabi. Purihin natin ang Panginoon ngayon at magpakailanman. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan sapagkat sa pagkakataong ito, nabigyan ako ng pagkakataong para makapagbahagi tungkol sa grasya ni Jesus sa akin, hindi lamang sa akin kundi sa aking mga anak, sa aking buong pamilya. Sapagkat tunay
na buhay ang ating Panginoon. Totoo ang pangako niya na kapag ang isa sa kanyang tahanan ay maglingkod sa Panginoon, ang buong pamilya niya ay pagpapalain ng Panginoon. Ako po ay mahigit 41 years na Lapit ka na. sa gawain Okay. ng Panginoon. Ako po ay nagmula sa El Shaddai Community sa pangunan ni Brother Mike Bilarde. Kaya po ako nagbago dahil lang sa bigayan ng Diyos. Si Brother Mike ay ginamit ng Diyos para ako'y nagbago. Hindi lamang ako nagbago, pinagpala ako ng Diyos ng lubusan. Maging ang aking mga anak na hindi ko inaasahan na makakasama ko sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat naalala ko, nung ako'y nung ma-encounter ko ang Panginoong Jesus, nung maranasan ko ang himala at kababalaghan ng Diyos sa aking buhay, sabi ko sa aking sarili, Panginoon, kung noong pa sana nagpakilala ka na sa akin, di sana matagal na ako naglingkod sa iyo kasi ang aking may bahay ay nauna pa sa aking maglingkod. Dahilan sa grasya ng Diyos, mula sa aking lumang buhay, binago niya ako at ako po ay tinawag ng Panginoon sa kanyang gawain at sa lukuyan, kararating ko lang galing Jinsan. 2 years ako roon at nakita ko po ang kapangyarihan ng Diyos. Yung grasya ng Diyos na ipinadama sa akin, maraming may sakit ang pinagaling ni Jesus. Nakita ko, nakausap ko, naranasan ko ang kagilagilaras ng kapangyarihan ng Diyos. Ang may mga sakit, pinagagaling niya. Kahit na yung terminal cancer, pinagagaling niya sa pangalan ni Jesus. Sapagkat totoo, na pag tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon sa sarili natin tagapagligtas, pag maniwala tayo, huwag tayo mag-alinlangan, yung himala sa buhay natin ay natural. Hindi ito imposible. Sapagkat yun ang binigay sa atin ng Panginoon, nag-grasya. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus at sa kanyang muling pagkabuhay, ang biyaya ng Diyos darating sa atin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat ngayong araw na ito marahil ang umpisa ko na mag-share tungkol sa kabutihan ng Diyos at ako'y naniniwala na hindi lamang ako, nadatnang ko rito ang aking buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat yun ang pangako ko noon. Sabi ko, ako at ang aking buong pamilya ay maglilingkod sa iyo. At nung last December lamang, nung umuwi ako dito, naranasan ko, nakita ko, na ang aking mga anak pala ay may banda na. Kaya, ang papuri at pasalamat ko sa Panginoon ay sa Kanya lamang. Nakita po ninyo yung panganay kong anak, si Brother Hiner. Narito ngayon na gitara. Si Windy, na aking pangalawang anak, ay soloist dito. At si Brother Iay, siya ang nangunguna dito sa The Rhythm of Grace. Siya ang bunso kong anak. Yung 3 anak ng misis ko, naglilingkod na ngayon. Hindi lamang siya, buong pamilya ay naglilingkod. Si Paring Tani ay kasama namin. At ako'y naniniwala na hindi lamang ang pamilya ko ang kakain ng Panginoon para maglingkod sa Kanya ng lubusan, kundi sa abot na makakaya namin, ibibigay ng Diyos, maging yung mga malayo sa Diyos, ay tatawagin ng Diyos para magkaisa tayo sa pagpupuri sa Panginoon at sa paglilingkod sa Kanya. Purihin ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amen. Glory to God. Salamat po, Papa, sa buhay ninyo. Kasi sabi nga sa Old Testament, kapag ang magulang ay naniwala sa Diyos, no, ang nagbe-benefit doon yung mga anak. So, tayo, kaya generations to generations, when we acknowledge, when we believe the Lord, when we love Him and obey Him, ang Panginoon ay kikilos, no, yung kanyang kagandahang loob may experience natin at yun yung may enjoy ng ating mga susunod na generation. Amen. Praise God. Glory to God. Amen. Kaya salamat po. Yan, may mga nagko-comment. Praise God daw. Sabi po ni Pastor
Michelle, Ninang Abuda. Okay. Tita Evelyn Tadyaman, amen. Yun po ang sabi nila. Sapagkat tunay ang Diyos, hindi siya sinungaling, hindi po siya nambobola at nagbabalat kayo. Dahil tunay na ibinuhos na ng Diyos sa atin ang pagmamahal. Kaya magandang gabi po sa inyo. Ito po ang nakikita ninyo sa inyong screens ngayong gabi. Ang Christ Life Church po, kami po ay member ng asawa ko sa Christ Life Church. And then, ang aming pong magulang ay ang The Life Giver Church. Kaya itong Rhythms of Grace banda po ito. But sooner or later, ang plano ng Panginoon, sabi nga kanina ni Ma'am Lori sa CLC, ang Diyos ang nagplano, ang tao ang nagplano, ang Diyos ang nagpapatupad. Kaya yung mga prayers natin, si Lord lang ang magpapatupad, ang mag-a-answer ng prayers natin. Glory to God. Kaya yan, good eve po sa lahat. Stay dry and stay safe. Tapusin po natin ito bago mag-alas 7. Amen. Amen. Pastor Bishop Ernie, yes, to God be the highest glory. May tanong po ako sa inyo. Isipin mo, may mahal ka sa buhay na may mataas na lagnat. Naku, yung mga magulang, isipin nyo, meron kang anak na may mataas na lagnat o kaya ikaw may magulang ka na mataas ang lagnat na senior citizen. Tapos wala kang magawa kundi mag-alala. Wow. Pero sa isang iglap, dumating si Jesus, hinawakan at agad na gumaling ang may sakit. Ganyan mismo ang nangyari sa biyena ni Simon Pedro. At ito ang nagpapaalala sa atin na sa bawat hiling natin ng kagalingan, si Jesus ang sagot. Kaya hindi naman kami nag-usap ni Papa, napakaganda ng testimony niya na na-witness niya na nagpapagaling ang Panginoon dahil tapat siya sa kanyang pangako. Ang pamagat po ng pag-aaral natin ngayong gabi ay ang hiling ay healing. Pagbabasihan po natin yung himala sa Matthew chapter 8 verses 14 to 15. Pero mga kapatid, may pinanggagalingan po ang ating mensahe ngayong gabi. Mula po ito, kasi may binigay po si Pastor Noel mula sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20. At alam ko, nandun po yan sa susunod. Yan, Matthew 28, 18 to 20, New King James. Sabi po dyan, and Jesus came and spoke to them, sabi sa mga alagad, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Go, therefore, and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. So nakikita natin dyan na sabi ni Jesus, kausap ang mga alagad, all the authority has given to me, sabi ni Jesus, in heaven and on earth. So nasa kanya na lahat ng authority, kapangyarihan. Kaya inutusan niya mga alagad, it's a command, go therefore and make disciples of all the nations, diba? Baptize them. So ang God po natin ay 3 persons, diba? Father, Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always. So, laging sasamahan ng Diyos ang mga mananampalataya. When you believe in the Lord Jesus as your personal Lord and Savior, sasamahan ka ng Diyos. Believe me or not. Believe it or not. Sasamahan ka ng Diyos. Ibig sabihin, kahit gumawa ka ng mabuti? Yes. Ibig sabihin, kahit nakakagawa ka ng kasalanan? Yes. Subalit, kung minsan, kaya tayo nakakagawa ng mali kasi isinasantabi natin si Lord. Lord, ako muna bahala. So, ang nangyari, nagkakamali tayo ng mga ginagawa sa buhay. And we commit sins, di ba? Kung ano-ano yung mga poor decision making natin. However, ang grasya at pag-ibig ng Diyos, ang habag niya ay nandun pa rin. So He uses a lot of people. Kaya nakaka-encounter tayo ng mga taong nagmamahal sa atin na tunay na nagmamalasakit. Kaya ito, napakaganda po nito. And it would relate to Matthew chapter 8. Mga kapatid, abangan natin kung gaano kaganda po ang ating pag-aaral ngayong gabi. So basahin natin yung Matthew 8, 14 to 15. Sabi po dyan, now when Jesus had come into Peter's house, he saw his wife's mother lying sick with a fever.
So he touched her hand, and the fever left her. Wow. And she arose and served them. Glory to God. Sa Tagalog, ano po yung sabi sa Tagalog? Mabuting balita Tagalog. Yan. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang biyena nito na nakaratay at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kamay ng babae at nawala ang lagnat nito. Bumangon ng babae at naglingkod kay Jesus. Kung babasahin natin yung Matthew chapter 8, dyan pa lang may pinagaling na si Jesus na leper. Ano ba yung leper? Kitongin, no? Tapos may pinagaling din si Jesus diyan yung centurion, no? Yung alipin ng centurion. Napakaganda niyan. Talaga grabe diyan, no? Yung centurion, grabe yung faith niya dun eh. Pero alam nyo, pinagaling kahit hindi na nagpatuloy kay Jesus, ano? Tapos ito na yung sumunod. Pinagaling na ni Jesus yung biyena ni Pedro. Wow. Tapos sumunod dyan, marami pang pinalayas na masamang espiritu si Jesus. Sunod-sunod mga kapatid. So bibigyan ko po kayo ng tatlong napakahalaga, may iksing punto na pag-aaralan natin ngayong gabi mga kapatid. Ayan. Ayan, si Tita Evelyn, sabi niya, He is dwelling on the inside of us. Yes, nasa loob si Jesus, no, nangungusap ang Holy Spirit. Kaya tinutulungan niya tayo every day. Kaya siya yung ating pakinggan. Number 1 mga kapatid na point sa ating pag-aaral. Healing comes first. Ang kagalingan ay unang dumating sa atin bago ang lahat. Tulad ng biyena ni Pedro, tayo rin ay dating may sakit. Iba-iba yung natin, yung pinanggalingan natin. Iba-iba yung ating background. Pwedeng spiritually weak, broken, at makasalanan. Diba? Iba-iba Pero dahil sa grasya ng Diyos, hinipo tayo ni Jesus at pinagaling. So imagine that. Actually si Pedro, napakaganda ng intention niya Dinala niya si Jesus sa kanyang biyena na babae na nilalagnat. Subalit alam niyo, napakaganda, no? Napakaganda ng pinakita ni Pedro. Kasi may mga memes, 'di ba? May mga biro-biroan na ang biyenan daw minsan hindi nakakasundo, magbiyenan at manugang, hindi raw magkasundo. Pero kita niyo si Pedro, alam niyo yung ginawa niya? Dinala niya si Jesus sa kanyang biyenan. So napakaganda nun. Sa halip na mag-away sila at magtalo, Peter made the right choice. Kaya it serves as a reminder for us. No, may asawa ka na. Meron kang biyenan, of course. Mahalin mo ang biyenan mo. Dalin mo si Jesus sa buhay ng iyong biyenan. Dalin mo si Jesus sa tahanan mo. Dalin mo si Jesus sa trabaho mo. Dalin mo si Jesus sa community mo. Ano ka, presidente ka ng homeowners? Yes, dalin mo si Jesus. Sa school, di ba? Ikaw ay parent. Anak mo, grade 1, grade 2. Yes, magpakita ka ng maganda sa mga kapwa parents, sa mga teachers, di ba? Yes, that's the right thing to do. You bring Jesus into the lives of other people kasi it will make a change. For sure. Kalimitan, akala kasi ng mga Kristiyano, di ba? Minsan madalas tayong parang sinasabi natin sa sarili natin na do not be equally yoked. Narorong context tayo Di ba? Sa halip na dalhin natin si Jesus sa mga taong nangangailangan, ipinagdadamot pa natin dahil hindi tayo nakikifellowship sa kanila. Where in fact, ang gusto nga ni Jesus, maabot yung mga taong yun. Kaya nga yung sa Baclaran Fellowship, congratulations kasi nadala nila si Jesus doon sa loob ng White Bird. Nakapakinig yung mga empleyado ng White Bird at kung hindi nyo alam ang White Bird, puntahan nyo. No? I don't want to expound that here, mga kapatid. Pero hindi naman karaniwan kasi narinig doon ang Word of God pero dinala doon. Imagine sa buhay ni Zaccheo nung siya tinuturing na makasalanan, pinapasok si Jesus doon sa loob ng isang taong makasalanan sa bahay niya. At yun yung kailangan ng tao ngayon. People need the Lord Jesus, mga kapatid. Kaya yung ginawa ni Simon Peter, dinala niya si Jesus mismo, literal na dinala si Jesus sa biyena niya na nasa banig ng karamdaman.
at pinagaling. Kaya bago tayo sinugo, we had this experience with Jesus. Nagkaroon ka ng experience eh. Ako, dati naalala ko, nung bago kami dun sa dati namin church, isineshare ko si Jesus kahit saan. Kahit sa makatabi ko sa bus, sa jeep, sa tricycle, pag may time, pag sinasabi ng Holy Spirit, sige, mag-share ka. Sasabihin ko lang, Lord, ibubuka ko lang ang bibig ko pero kayo po ang magsasalita. Kayo ang mangungusap. And then, yun, tuloy-tuloy ako. Nakakapag-share ako ng good news. Pero napakabuti kasi ng Diyos kaya ako yung nagagawa. Hindi dahil sa aking kakayahan, mga kapatid. So yung kaya sinabing the Great Commission doon sa mga alagad, magagawa nila yung mga bagay na yun kasi naghimala na si Jesus kay Peter. Di ba nung isang beses si Peter, walang nahuling isda pero sabi ni Jesus, ihulog mo sa gawing kanan. At nung ilang sandali lang, grabe halos mapunit ang lambat sa sobrang daming nahuling isda. Ganon katindi. And even nung ipinagkanulo ni Pedro si Jesus, di ba 3 beses? Di ba? Pero tumilaw kang manok. Alam niyo ba ibig sabihin nung tumilaw kang manok? Ibig sabihin nun, may panibagong umaga kasi tuwing umaga, tumitilaw kang manok, di ba? Kaya ipinakilala kay Pedro na meron pa ring bagong umaga sa iyo, Pedro, kahit pinagkanulo mo si Jesus. Dahil yun ay grasya ng Panginoon. Labis na pagmamahal ng Diyos. Akalain mo, pinakitaan si Peter ng labis na pagmamahal ng Diyos kahit hindi siya karapat-dapat. Ang tawag doon, biyaya, grasya, kagandahang loob. Kaya mga kapatid, una muna niya tayong pinagaling at tinawag. So when we had this encounter with Jesus, kagaya ni Papa, lagi niya kinukwento sa amin si Papa Tirso, nung siya nagkaroon ng encounter, nagkaroon siya ng transformation. So nung nagkaroon siya ng transformation, ginamit siya ng Panginoon. At hindi na luma, bago na siya, bagong nilalang. Kaya yun yung nangyari sa sa biyena ni Pedro. Pinaglingkuran si Jesus after niyang gumaling. Itutuloy natin yan mamaya. Number 2, mga kapatid. Ano po yung sinasabi dyan? Healing leads to service. Yun na nga. Nung pinagaling ang biyena ni Pedro, naglingkod na siya kay Jesus. Pagkatapos gumaling ng biyena ni Pedro, she arose and served them. Sabi sa verse 15, Matthew 8:15. Ganon din tayo. Ang bunga ng healing and grace na naranasan natin kay Kristo ay paglilingkod at pagsunod sa mission niya. Discipleship, mga kapatid. Kaya nga, dinala ni Peter, nung naka-encounter siya kay Jesus, na-bless siya. At sabi niya, napakagandang balita na ito. Na alam ko si Jesus nagpapagaling. Pinagaling yung mga tao doon. Kahit wala ngang pagpapakita ng pananampalataya, pinagagaling. How much more itong biyenang ko nakaratay. Dadaling ko si Jesus mismo. At hindi ba naman maawa si Jesus? It's all because bahabagi ng Diyos. Dahil siya ay mapagmahal. Yun yung the main reason. Kaya siya ay nagpapagaling. Not because of what we did. Kaya nga sabi sa Casting Crowns, di ba? Not because of what I am. But because of what you've done. And not because of what I've done, but because of who you are. Dahil lang Diyos kailanman hindi nagbabago. Gayon din ang bunga ng leading or ng healing and grace na naranasan natin ayon kay Kristo ay paglilingkod at pagsunod sa mission niya. Yun nga, inulit ko lang mga kapatid, discipleship. Discipling our families, discipling our spouse, discipling our children, discipling our parents, discipling our workmates, office mates, discipling our community, kahit kaaway natin. Yes, ipakita natin sa kanila. Mga kapatid, though napakahirap nun. Pero wala tayong ligtas. If we want na mapalapit tayo sa Panginoon, kung talagang minamahal natin siya ng lubos, di ba? Napakahirap. Pero padadaluyin lang natin yun sa buhay natin. Hindi mo kailangan pilitin. Sasabihin mo lang, di ba sabi ni Jesus, take my yoke upon you, di ba? Take my yoke. Sabi ng Panginoon, for my yoke is easy and my burden is light.
Kaya nga let the unforced rhythms of grace flow. Padadaluyin mo lang yun eh. Hindi mo kailangang maghirap. Kung merong magte-text sa'yo, halimbawa, hindi ko na babanggitin, may nag-text daw na hindi mo ba alam na tinulungan namin itong tao na ito. May nag-text. Tapos sabihin mo, ano naman kung tinulungan mo, di ba? Salamat sa Diyos. Ikaw nakagagawang tumulong sa kapwa. Ako nakakatulong din. Salamat sa Diyos. Ganon. That's the right attitude, mga kapatid. Hindi yung nakakatulong tayo sa iba, ipagyayabang natin. Ipagpasalamat natin na kapag nakatulong tayo sa iba, Lord, salamat dahil you are the one who's giving me the ability to help others. Sabi yan sa Deuteronomy ba yun pa? O Leviticus. Deuteronomy yata, sabi, alalahanin mo ang Diyos mo na siyang nagbibigay sa iyo ng kakayahan na magawa ang mga bagay na ito. Di ba? Basta sa Old Testament. Kaya mga kapatid, yun yung maganda. No? We acknowledge and we know na ang Diyos natin, siya ang may akda ng lahat. Sabi din sa John 15 verse 16, I chose you, amen, that you should go and bear fruit. Kaya nga yung bunga na nangyari kay Simon Pedro, yung naging bunga ng kagandahang loob ng Diyos kay Pedro, mga kapatid, ay gumawa din siya ng mabuti. Di ba? Kaya sabi sa Ephesians chapter 2, 8-10, for you have been saved by grace through faith, not by your own good works, so no one can boast sa harap ng Diyos. At sa gayong paraan, tayo ay gagawa na ng mabuti because we are God's craftsmanship. Na-prepare na ng Diyos na gawin natin yun sa simula pa lamang. All we have to do is just go with the right process. Kailangan munang magkaroon ng pananampalataya dahil ang grasya ng Diyos nandyan na, binuhos na. Mga kapatid, we have been saved by grace through faith, not by our own good works. Kaya si Peter, kaya siya nagkaroon ng good works kasi saved na siya eh. Pinagpala na siya, kaya gusto niyang i-share itong kagandahang loob ng Diyos sa kanyang biyenan. Yun yung naging bunga ng pagpapala sa buhay ni Pedro. Amen. Napakasarap po niyan. Amen. Diba, Tita Evelyn? Yan. Amen. Oy, Kuya Joe Villa, thank you for watching. Yan, mga tropang baklaran. Amen. Praise God. Kaya pumunta tayo sa number 3. Ano po ang sa number 3 ang ating punto? Point number 3. Grace that sustains the mission. Sinusustain ng grasya ng Panginoon, ng kagandahang loob ng Diyos, yung mission natin. Ano ba yung mission natin? Iba-iba tayo pero ang sabi ng Panginoon, di ba? Go therefore and make disciples, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit, and I will go with you. Sabi ng Panginoon. Hindi dahil malakas o magaling ang biyena ni Pedro, kaya siya nakapagsilbi. Ayan, take note mga kapatid. Hindi dahil sa sariling kakayahan ng biyena ni Pedro. Matthew 8:15, kaya siya nakatayo at nakapagsilbi, kundi dahil sa haplos, sa mapagpala, mapagimalang kamay ng Panginoong Hesus. Nung siya ay hinipo, siya ay gumaling. Amen. Gayon din naman, hindi natin kayang tuparin ang Great Commission sa sarili nating effort, mga kapatid. Hindi po natin kayang gawin yan. Pero dahil kasama natin si Kristo, yan, Matthew 28:20, sabi niya, I am with you always. Nagkakaroon tayo ng lakas at bunga na magtatagal. It will sustain us. It will keep you going. Di ba? Ewan ko kung nandiyan pa yung commercial ng Lipovitan. It keeps you going. Sabi yun sa tagline ng Lipovitan. This is not endorsed. Ewan ko lang kung meron pang ganung product. Pero energy drink kasi yon. It keeps you going. And hindi dahil sa sarili mong kakayahan. Hindi rin dahil sa uminom ka ng energy drink. But instead, God is the one. Siya ang source. Dahil mabuti ang Diyos sa atin, kaya natin nagagawa ang lahat ng ito. And believe me mga kapatid, hindi mo kailangan magpakahirap. Hindi mo kailangan, itong ginawa namin na to, nagulat na lang ako. No? Kaya kinukwento ko yung si Kuya Hener kanina, nagulat na lang ako.
bigla siyang dumating, ano? We were there last week sa kanila, no? Sa business ng kuya ko. And we are praying all together. Sabi namin, Lord, ma-experience namin ang kagalakan. Ma-experience nawa namin ang pagpapala mo. Ang kagandahang loob mo in tough times. And right now, we are here all together. Napakabuti ng Diyos. Hindi dahil sa kaya naming magtipon, kundi dahil pinahintulot niya at siya ay mayaman sa pagmamahal. Sabi nga, samba yung verse na yun, He makes all things beautiful in His time. Alam ko, mga paborito ko yung mga lumang kanta, di ba? In His time, He makes all things beautiful in His time. Lord, my life to you I bring. May each song I have to sing be to you a lovely thing in His time. Amen. Sa tamang panahon ng Panginoon, ipapakita niya, ipaparanas niya, kapangyarihan niya, tremendous power ng Panginoon. Na hindi kaya nating, minsan hindi natin kayang unawain eh. Kaya sabi dun sa awit, who can ano ba? Your infinite wisdom, who can fathom the depth of your love? You are beautiful beyond description, majesty enthroned above. And I stand in awe of you, only God to whom all praise is due. I stand in awe of you, for you are King of Kings. Yung pala yun. King of Kings and Lord of Lords, and you reign in majesty. Yes. And I will exalt you. Ang ganda ng awitin na yun ni Bob Fitz. Lumang-luma na, pero napakaganda. Para siyang mga himno. Para siyang himno eh. Diba? I will exalt you forevermore. Ang ganda ng mga awitin na yan. Lumang-luma. No? Pero nakafocus doon kung sino ang Panginoon. At yun yung maganda mga kapatid. Every day. Hindi tayo titingin sa kaya nating gawin. Hindi tayo titingin sa kaya nating aralin. Hindi tayo titingin sa kaya nating puntahan, isipin, at yung kayamanan natin. No, wag mong isipin yan. Kasi lahat tayo palpak, mga kapatid. Kita nyo si Peter, kahit may kapalpakan, ultimo yung nung dinakip si Jesus sa Getsemani, tinaga yung tenga nung isang umaaresto kay Jesus, kasi napakabilis ng kanyang kalooban, ng kanyang emosyon, at yung kalooban niya tinaga niyang ganun. It happens mga kapatid sa atin. Nangyayari yan. Minsan tumataas ang boses natin bigla, nagdedesisyon tayo ng kung ano-ano. Kasi nga, kung focus tayo sa atin, wala. Palpak tayo. But if we look at Him, makikita natin, Lord, kayong nagpapagaling. Kayo ang nagbe-bless sa family ko. Kayo, Panginoon, ang nagpakita sa amin ng kakayahan na hindi namin kayang gawin. Kayo ang umibig sa amin na hindi namin kayang umibig sa kapwa namin. Lord, tinuruan mo ako kung paano ako mag-manage ng pera, kung paano ako magnegosyo. Lord, tinuruan mo ako kung paano makipagkapwa-tao, makisalamuha sa mga taong ayaw sa akin. Napakatindi nun na hindi mo kailangan mag-aral sa mga university. Talo mo pa yun, mga nag-aral sa mga iba-ibang degree pa ang tinapos. But the practical teaching of the Lord is building relationship na ginawa ni Peter sa kanyang biyenan. Kaya ikaw ngayon kung nanonood ka at meron kang problema sa biyenan mo, bring Jesus. Dalhin mo si Jesucristo dun sa biyenan mo. Para, alam mo yon, si Lord Jesus ang magre-resolve ng mga problema mo sa Kanya at hindi ikaw na pinipilit mong magpabango ng pangalan, magbibili ka ng kung ano-ano, re-regaluhan mo pa siya, kung ano-anong bagay. Wag na. Tigil mo na yan. Lahat ng mga pagpapakahirap mo. Embrace the will of the Lord sa buhay mo. Tapos, dalhin mo siya doon sa family mo. Nakakalungkot. Ewan ko lang kung totoo. Sabi ni Min Mendoza, ang pamilya daw ng asawa mo ay hindi mo pamilya. Ewan ko kung nabasa nyo yun sa memes, ano?
Pero napakasakit po niya na kalooban, para sa akin. Nakalulungkot po yun. Dahil ang nais ng Diyos, mapabilang, malaking, sabi nga ni Kuya Hiner, gusto ni Lord, malaki ang pamilya. Yes. Lalo na kapag tama yung paraan, nasa tamang proseso. Ako, I believe you mga kapatid. I tell you pala, mga kapatid, pamilya na natin yan. Kaya nga ang tatay o ang nanay iniiwan dahil ng mga ikakasal dahil sila magiging isa. At yung pamilya nila magbubuklod. Kaya mga kapatid, wag na nating paghirapan. Ella Bella and yung isa pang malayo, si Ate Annalyn, malayo family. Galing kami diyan kahapon. JPC, GMA, magkikita tayo uli. Praise God, na-bless ako kagabi, kahapon. Ang daming oras ng kwentuhan at yung pag-setup, saglit lang. Gumana lahat. Galing talaga ni Lord. Praise God. And I know, Pastor Jose, you were blessed by the Lord. Kaya favorite namin kinakanta yung I'm so blessed, hallelujah, I'm blessed. Kasi merong linya doon na on my best day, I'm a child of God. On my worst day, I'm a child of God. Oh, every day is a new day and you're the reason why. Amen. Maganda ang araw natin, hindi dahil sa ginawa mong maging maganda, naghanda ka, nag-effort ka, hindi dahil sa lahat ng kaya natin gawin. Maganda ang araw natin dahil ang Diyos ang may dahilan. Siya ang may akda, hindi tayo. Dahil tayo, kahit anong pagpapaganda natin, palpak pa rin. Kahit sa mga natin ang kung kasal kahit anong ganda ng mga venue, may lapses pa rin, May mga palpak pa rin na nangyayari. Meron pa rin, Ibig sabihin, ang tao nagkukulang, ang Diyos kumpleto. Kaya, mga kapatid, eto na. 7 o'clock na po, pasensya na. Pastor Kuya Alvaro from CLC Alicia, thank you for watching. Regards po kay Ate Donna. At naka-recover na siya by the grace of God. Amen. At sa dalawa ninyong baby, cute na cute. Tita Evelyn can comprehend this mighty works. Amen. Hindi nga may paliwanag ang Diyos Kaya mga kapatid, ngayong gabi meron akong simple reflection. Pag-aralan natin ito. Una niya tayong pinagaling para makapagsilbi. Hindi natin magagawa. Ang religion, matagal tayong dinaya ng religion Ang religion, ang gusto ng religion, gumawa ka para matuwa sa iyo ang Diyos. Mali. Hindi mo magagawa, mapapagod ka na lang, hindi pa matutuwa ang Diyos. Pero kung iisipin mo, that for God so loved the world and He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him will not perish but will have an eternal life. Amen. Sister Norma, thank you for watching. Thank you for watching. Regards sa mga taga Jensen at Kidapawan. Napapanood tayo dyan. Amen. God bless you. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, yung ginawa ni Peter, yung pagpapakita niya doon, actually, hindi magagawa ni Peter yun kung hindi siya ginawa ng mabuti ng Diyos. Kaya yun, let us remind ourselves na nakagagawa tayo ng mabuti dahil mga kapatid, pinagpala tayo ng Diyos. Nakapagsaserve tayo sa iba dahil nakagawa ng mabuti ang Diyos sa atin, tinanggap natin at nagpapasalamat tayo. Number 2, pinili niya tayo sa biyaya para magbunga. Dahil sa grasya ng Panginoon, di ba? Tinanggap natin yon at nagbunga. Kagaya yung kay Peter, nagbunga po yung pagpapala sa kanya ng Panginoon. Hindi niya makontain. Di ba sabi sa awitin ni Darlene Sheck, so blessed I can contain it. So much that ano ba? Give it away. Your love is all, basta yun, you are more than enough for me. Yes, kasi yun naman talaga ang role ng Diyos sa buhay natin. Ang role lang natin ay tumanggap ng tumanggap ng tumanggap. Ganon lang tayo.
Yeah, kaya sabi ng matatanda, ano ba yan? Ang tumatanggi sa grasya, lumalabo ang mata. Lumalabo ang paningin. Kasi, totoo yun. Yung paningin natin sa kagandahang loob ng Diyos, lumalabo. Dahil sinasabi na, Lord, ako na. Salamat, pero ako na. Tanggi kasi tayo ng tanggi sa Kanya. Pero kung sinasabi mo, Lord, tinatanggap ko lahat, Lord, ng blessing. Dahil lahat ng mabubuting bagay galing sa Diyos. Amen. Kuya John Mel Morales, thank you for watching. Inatiging, thank you for watching. Salamat. Regards dyan, ha. Galingan mo sa pagtugtog dyan, ha. Amen. Amen. So pangatlo, at sa Kanyang presensya, ang bunga ay mananatili. Isusustain tayo ng Panginoon. Kaya pag naglingkod ka sa Panginoon, ang totoo nun, ang expression ng paglilingkod sa Panginoon sa kapwa, naglilingkod. Kaya sabihin mo, Lord, para sa iyo lahat ng ito. Tapos yung kapitbahay mo, hindi mo man lang mabigyan ng ulam. Diba? Nakakalungkot naman yan. Kaya kami, pag may sobra-sobra dito na ulam, mayroon kaming sa Rhythms of Grace Fellowship, minsan birthday, ganun, okasyon, mamimigay kami dito sa kapitbahay. Diba? Ganun yun. Yung mainit-init pa, ang ibibigay sa kapitbahay, hindi yung, sabi nung isang pastor, yung mainit-init ang ibibigay mo, hindi yung bumubula-bula na. Kasi iba na yun. Okay? Glory to God. Marami pa akong gustong sabihin mga kapatid, but see you next week. If you are blessed by the message of the Lord ngayong gabi, I invite you sa simpleng prayer na ito. Kung nandiyan ka, nanonood ka, mag-isa ka, may mga kasama ka, join kayo sa prayer na ito. Let us bow our heads and together let us pray. Hallelujah. Our Heavenly Father, we honor you. And we glorify you, Lord. And we exalt you for who you are and for the things that you have done in our lives, Lord. You are faithful indeed, Lord, and you never ever change. You are the same yesterday, today, and forever. Lord, kami po ay lubos na tumatanggap ngayong gabi. Tinatanggap po namin ang inyong pagpapalang higit sa sapat. Lord, we know, marami kaming mga kapintasan, marami kaming mga kakulangan, maraming mga bagay, Panginoon, ang hindi namin kayang panindigan. Subalit kung hindi dahil sa inyong pagmamahal, O Diyos, ito'y aming nagagawa na mapanindigan dahil pinapadaloy namin ang inyong pagmamahal. Ang buhay ni Kristo sa aming buhay. Lord, we are praying for those who are asking for healing. Alam namin, Panginoon, na hindi po, Panginoon, hindi kayo magagalit kung kami ay hihingi ng kagalingan sa inyo. Dahil kayo ay mapagmahal, Lord. And we know right now, ang nais ninyo ay dumaloy sa amin ang pagpapala. For those who are asking for healing, Lord God, touch them. In the name of Jesus, from the top of their heads up to the soles of their feet, Lord God, we know that in the mighty name of Jesus, by His stripes, we are healed, Lord God. Salamat, Panginoon, dahil kami ngayon ay inyong pinagagaling. Lord, nakakaranas kami ng kagalingan, Lord God, in all aspects. Lord God, in all areas, in all dimensions of our lives, Lord. We are being healed. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po dahil alam namin na kayo ang Diyos na kailanman hindi nagbago sa aming buhay. Lord God, you are always good, Lord God. And right now, sabi po sa inyong mga salita, that be strong and take courage. Do not fear and be dismayed, for the Lord God is with you. Lord, kahit hindi po naka-address sa amin yan, ang mga salita na yan, Lord, pinangahawakan namin ang inyong mga salita. Lord God, tinatanggap namin ang inyong grasya, ang inyong pag-ibig ngayong gabi. Lord God, that it is flowing in our lives. Hayaan mo, Diyos, na gumawa kami ng mabuti sapagkat naranasan namin ang kagandahang loob ninyo sa aming buhay. At hindi nawa ang kalooban namin
ang matupad o maganap, kundi kalooban ninyo, Panginoon, sa aming buhay. Mahirap man ang mga bagay, but not our will, Lord God, but your will be done. When the road is dark and I cannot see, when the weight I carry feels too much for me, I lift my hands, surrendering my fears, knowing you are near, wiping all my tears. Not my will, but your will be done. Father, guide me till the race is won, through the trials, through the pain. I'll trust in you and praise your name. Not my way, but your will be When the dreams I held start to slip away, and the answers do not come the way I pray, I lay down each burden at your feet. For your plan is perfect, your love complete. Not my will, but your will be done. Father, guide me till the race is won, through the trials, through the pain. I'll trust in you and praise your name. My way, but your will be done. Teach me to follow, even when I don't understand. Hold me in your mercy with your gentle hand. Your ways are higher, your truth will shine forever and always. Lord, your will, not mine. not my will, but your will be done. Father, guide me till the race is won, Through the trials, through the pain, I'll trust in you and praise your name. Not my way, but your will be done. I surrender.
Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Ama na siyang laging nagmamahal sa atin. Sumati nawa ang pagpapala ng Diyos Anak na siyang namatay, nabuhay na magmuli, at tayo nagkaroon ng bagong buhay. At sumati na ba ang pagpapala ng Diyos Espiritu Santo na siyang laging sumasama at nagpapaalala kung gaano kadakila ang pag-ibig na ating Diyos sa atin. Sa ngalan ni Jesus, Amen and Amen. Salamat po sa lahat ng mga sumama. God bless us all and see you next Sunday.